Sa likod ng mga tahimik na tahanan at karaniwang komunidad, may mga kwento ng kababalaghan na hindi inaakala ng marami. Isa sa mga kasong ito ay tumagal ng halos isang dekada bago mabunyag. Isa itong kwento ng pagkawala, kawalan ng hustisya at ang matinding pagsubok na pinagdaanan ng isang inosenteng bata. Ito ang kwento ni Fusako Sano. Ang kasong ito ay naganap sa Niigata, isang prefecture na matatagpuan sa hilagang gitnang bahagi ng pangunahing isla ng Japan sa Honshu. Sa kanlurang bahagi ng Niigata Prefecture, matatagpuan ang baybaying lungsod ng Kashiwazaki. At sa tahimik na Yatsuya neighborhood ng Kashiwazaki ay nakatira ang pamilyang may apelyidong Sato. Pinamumunuan ang tahanan ng 73 anyos na si Ginang Sato. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, kaya nananatili siyang nakatira kasama ng kanyang 37 anyos na anak na si Nobuyuki Sato. Sa kasamaang palad, si Nobuyuki ay walang trabaho at lubos na nakaasa lamang sa kanyang ina. Bukod pa rito, madalas niyang tratuhin ito ng masama at may mga pagkakataong nagiging marahas siya. Si Nobuyuki ay mayroong naitalang kondisyon sa pag-iisip na naging dahilan upang hindi maging matatag ang kanyang ugali at damdamin. Dumating ang araw na hindi na kinaya ni Ginang Sato ang paulit-ulit na marahas na asal ng anak, kaya humiling siya sa lokal na health center na maipasok ito sa isang mental hospital. Ngunit walang sino man ang nakapaghanda sa matutuklasan ng mga kawani ng health center nang dumating sila sa tahanan ng pamilya Sato, isang pangyayaring yumanig sa buong bansa. At para maunawaan natin ang kabuuang kwento, bumalik tayo sa petsang ika-28 ng Enero taong 2000. Isang biyernes iyon, at kasabay ng malakas na snowstorm sa Kashiwazaki, bandang 1:30 ng hapon, dumating ang mga kawani mula sa health center kasama ng mga opisyal sa Kashiwazaki City sa tahanan ng pamilya Sato. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ni Ginang Sato na ang kanyang 37 anyos na anak na si Nobuyuki ay ipasok ng sapilitan sa isang mental hospital. 4 na taon bago nito, nagtungo si Ginang Sato sa lokal na health center upang i-report ang pananakit na ginagawa ng kanyang anak sa kanya. Ipinahayag niya na madalas siyang saktan ni Nobuyuki at patuloy na lumalala ang sitwasyon. Noon ay naisa ng bumisita ng mga kawani ng health center upang personal na masuri ang kanilang kalagayan. Ngunit tumanggi si Ginang Sato dahil sa takot sa agresibong ugali ng kanyang anak. Kalaunan, nagtungo si Ginang Sato sa isang mental hospital upang kumuha ng gamot para kay Nobuyuki. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi bumuti ang kondisyon ng kanyang anak at lalo pa itong lumalala. Umabot na sa punto na gumagamit si Nobuyuki ng stun gun upang atakihin ang kanyang ina. At dahil sa matinding pangamba, muling lumapit si Ginang Sato sa mental hospital upang humingi ng tulong. Ikinuwento niya sa mga doktor na lumala ng husto ang marahas na ugali ng anak na kapag siya ay nagtangkang makialam, binubugbog at itinatali siya nito. Minsan pa nga, pinipigilan siya ng anak na gumamit ng banyo. Nang marinig ito, napagtanto ng doktor ang tindi ng sitwasyon at agad na inirekomenda ang sapilitang pagpapaospital kay Nobuyuki upang maiwasan ang mas malalang panganib. Sa pagkakataong ito, pumayag na si Ginang Sato upang tiyakin ang mga ulat ng pananakit. Nagtungo sa bahay ng pamilya Sato ang mga kawani ng health center kasama ng mga opisyal sa Kashiwazaki para magsagawa ng welfare check. Ngunit dahil ikinulong ni Nobuyuki ang kanyang sarili sa sariling silid at tumangging humarap sa kanila, wala silang nagawa kundi umalis. Pagkatapos ng ilang talakayan, itinakda ang araw para sa mandatoryong pagpapaospital kay Nobuyuki at bumuo sila ng isang espesyal na team para sa operasyon. Dumating din ang itinakdang araw. Isang 7 kataong team ang nagtungo sa bahay ng pamilya Sato sa Yatsuya, Kashiwazaki. Ang kanilang tirahan ay isang 2 palapag na bahay na may pangunahing pintuan at isa pang side entrance. Karaniwan, ang main entrance ang ginagamit ng pamilya. Nakatira si Ginang Sato sa unang palapag, habang ang kanyang anak na si Nobuyuki ay naninirahan sa ikalawang palapag. Hindi niya kailanman pinahihintulutan ang kanyang ina na umakyat sa taas. Upang maiwasang makatakas si Nobuyuki sa side door, 2 miyembro ng team ang pumwesto roon para magbantay. Samantala, ang natitirang 5 ay pumasok sa bahay gamit ang main entrance. Dumaan sila sa pasilyo,
Umakyat ng 14 na baitang ng hagdan hanggang marating ang ikalawang palapag kung saan nakatira si Nobuyuki. Huminto sila sa labas ng kwarto ni Nobuyuki at ipinaalam na ipinadala sila ni Ginang Sato upang tulungan siyang magamot. Hindi na sila naghintay ng sagot at agad nilang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sa sandaling iyon, natutulog si Nobuyuki sa kama at bigla itong nagising. Galit niyang sinigawan ang mga pumasok at tinanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot na makapasok sila roon saka siya nagsimulang magwala ng malakas. Nakita ng grupo na hindi niya makontrol ang sarili kaya't mabilis nila siyang pinigilan at binigyan ng pampakalma. Ngunit hindi agad umepekto ang gamot kaya patuloy siyang nanlaban ng todo hanggang sa unti-unting tumalab ang gamot at siya ay kumalma. Habang naghihintay na tuluyang umepekto ang sedative, may napansin silang kakaiba. Parang may gumagalaw sa ilalim ng kumot sa kama. Isa sa mga staff ang gumamit ng gunting upang hiwain ang kumot. At laking gulat nila nang makita nila sa loob ang isang payat at maruming dalaga na maputla ang balat at nakasuot ng malalaking damit na tila hindi sa kanya. Nakatago siya roon at halatang takot na takot. Agad nilang tinanong ang dalaga kung ano ang kanyang pangalan at tirahan, ngunit nataranta siya at hindi maayos ang naging sagot. Dahil dito, bumaba muna ang team at tinanong si Ginang Sato kung kilala niya ang babae. Ngunit laking pagtataka rin ni Ginang Sato dahil wala siyang kaalam-alam na may ganoong dalaga sa kanilang bahay. Sinabi niya na hindi niya alam kung paano ito nakapasok at hindi niya ito kailanman nakita noon. Bandang 2:00 ng hapon, dinala ng team ang dalaga sa ospital. Habang nasa biyahe, patuloy nila itong tinatanong ng kanyang pangalan. At sa pagkakataong ito, mas malinaw na siyang nakapagsalita. Ibinigay niya ang kanyang pangalan, tirahan, petsa ng kapanganakan at maging ang pangalan ng kanyang mga magulang. Pagkarinig ng pangalan niya, napatigil ang isa sa mga opisyal mula sa syudad na nagtatala ng impormasyon. Nabigla siya ng mapagtanto na ang dalagang nasa harap nila ay si Fusako Sano. Ang batang nawawala sa lungsod ng Sanjo 9 na taon na ang nakararaan. At noon, siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Ngayon ay 18 taong gulang na siya. Sa wakas, nalutas na ang isang misteryosong pagkawala na ilang taon nang gumugulo sa buong bansa. Si Fusako Sano ay ipinanganak noong Nobyembre ng taong 1980 sa Tainai City, Niigata Prefecture. Siya ang ikatlong anak ng isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay isang plain housewife. Noong 1990, nang mangyari ang insidente, 9 na taong gulang pa lamang si Fusako at nasa ika-4 na baitang sa elementarya. Kasama siya ng kanyang pamilya na nakatira noon sa Sanjo City, Niigata Prefecture. Kilala si Fusako bilang isang mabait at masunuring bata. Noong araw na siya ay mawala, nagdaos ng laro ng baseball ang kanilang paaralan. Pagkatapos ng kanilang klase, nanatili siya roon upang manood at hindi agad umuwi. Bandang 5:00 ng hapon matapos ang laro, naglakad na pauwi si Fusako ng mag-isa. Doon biglang lumitaw ang isang lalaki na may dalang patalim at dinukot siya. At ang lalaking iyon ay si Nobuyuki Sato na 28 taong gulang pa lamang noong panahong iyon. Dinala ni Nobuyuki si Fusako sa kanyang sasakyan at agad siyang isinakay. Mula roon, dinala niya ito sa kanilang bahay at ikinulong sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Labis ang takot ni Fusako at sa tuwing siya ay susubok na lumaban, sinasaktan siya at tinatakot siya ni Nobuyuki. Sa loob ng 9 na taon at 2 buwan, hindi man lang nakalabas si Fusako sa kwartong iyon. Binibigyan lamang siya ng isang beses na pagkain sa isang araw at madalas siyang pinapabayaan na magutom. Kaya't nang siya ay matagpuan, napakapayat na niya at halos hindi na makapaglakad ng mag-isa dahil nanlupaypay na ang kanyang mga kalamnan. Upang hindi mabisto ng kanyang ina na may tinatago siya sa bahay, nagtakda si Nobuyuki ng mahigpit na patakaran para kay Fusako. Bawal siyang lumabas ng kwarto, kailangang gumamit ng plastic bag bilang palikuran at ipinagbawal din sa kanya na maligo. Sa loob ng 9 na taong pagkakakulong, iisang beses lamang siyang pinayagang maligo at bihirang-bihira siyang makapagpalit ng damit. Nang malaman ng mga kawani ang tungkol sa sinapit ni Fusako, agad nilang tinawagan ang pulisya sa Kashiwazaki upang iulat ang kaso. 3 opisyal ng pulisya ang ipinadala sa ospital upang dalhin ang dalaga sa himpilan. At sa pamamagitan ng fingerprint verification,
Nakumpirma ng mga otoridad na ang natagpuang babae sa kwarto ni Nobuyuki na noon ay tinuturing na pasyente na may mental na kondisyon ay siya ngang si Fusako Sano. Ang batang nawawala mula pa sa Sanjo 9 na taon na ang nakalipas. Matapos matanggap ang ulat, agad na bumiyahe ang ina ni Fusako mula sa Sanjo patungong Kashiwazaki. Tinahak ang 31 milya upang muling makasama ang kanyang anak. Nang magkita sila noong gabing iyon, hindi napigilan ng ina ni Fusako ang maluha at tuluyang humagulgol. Isang sandaling puno ng matinding emosyon, pagsisisi at labis na kagalakan matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Balikan natin ang 9 na taon na nakalipas. Ika-13 ng Nobyembre iyon taong 1990, isang Martes ng gabi. Katatapos lamang ihanda ng ina ni Fusako ang hapunan at kakauwi lang ng kanyang ama mula sa trabaho. Ngunit ang kanilang 9 na taong gulang na anak na si Fusako ay hindi pa rin nakakauwi. Karaniwan ay nasa bahay na siya sa ganitong oras. Nabahala ang mag-asawa at agad nilang tinawagan ang paaralan ni Fusako. Ipinaalam ng guro na nagkaroon ng larong baseball sa araw na iyon at matapos ang laro, lahat ng estudyante ay nakauwi na. Wala na si Fusako sa paaralan kaya't lalong kinabahan ang mag-asawa at inisip nila na baka naligaw ang kanilang anak. Tinawagan nila ang mga kaanak at kaibigan upang magtulungan sa paghahanap. Sinuyod nila ang bawat kalsada mula sa eskwelahan hanggang sa bahay, ngunit pagsapit ng dilim, kakaunti na lamang ang tao sa paligid at wala ni isa ang nakakita sa batang 9 na taong gulang. Matapos ang ilang oras na walang resultang paghahanap, nagsimulang matakot ang mga magulang na baka hindi na muling makabalik ang kanilang anak. Bandang 7:45 ng gabi, iniulat nila sa pulisya ang pagkawala ni Fusako at humingi ng tulong. Agad naman na nagsimula ng investigasyon ang Sanjo Police. Nakipagtulungan sila sa mga guro at kawani ng paaralan upang siyasatin ang daan mula sa eskwelahan hanggang sa bahay ng bata. Kinapanayam nila ang mga residente at mga nadaanan sa kalsada at sinama rin sa kanilang paghahanap ang ilang liblib na lugar, bakanting lote at mga palayan. Sa loob ng 3 araw matapos ang pagkawala, higit 200 katao ang nakibahagi sa paghahanap. Bumuo ng espesyal na investigation team ang Sanjo Police at pinalawak ang operasyon hanggang sa mga kalapit na bayan. Gumamit sila ng search dogs at maging ng helicopter upang makatulong. Nag-imprenta rin sila ng 2,000 na flyers ng missing person na may larawan at impormasyon ni Fusako at ipinamudmod ito sa Sanjo at sa mga karatig na lugar sa pag-asang may makakakita o makapagbibigay ng impormasyon. Kalaunan, nagdagdag pa sila ng 20,000 flyers at ipinamigay sa paligid ng mga linya ng tren. Kasabay nito, nagsagawa rin ng investigasyon ang pulisya sa mga kahina-hinalang individual, partikular na yung mga nakikitang palakad-lakad malapit sa elementarya at middle school. Noong una ay pinaghinalaan ng pulisya na baka sangkot si Fusako sa isang aksidente sa kalsada. Ngunit matapos suriin ang mga daan mula sa paaralan hanggang sa kanilang bahay, wala silang nakitang skid marks o anumang palatandaan ng banggaan, kaya't agad nilang inalis ang posibilidad ng aksidente. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng pulisya na hindi dumadaan si Fusako sa pangunahing kalsada. Mas madalas siyang maglakad ng mag-isa sa isang makitid na daan na paboritong ruta lamang ng mga lokal na residente. Gumawa sila ng talaan ng mahigit 1,000 individual na may record ng pananakit sa mga lugar gaya ng Sanjo at Shibata at doon nakatuon ang kanilang pagsisiyasat. Ngunit ang lungsod ng Kashiwazaki na malayo sa mismong lugar ng pagkawala ay hindi isinama sa saklaw ng investigasyon. May mga lumabas ding usap-usapan na ang pagkawala ni Fusako ay maaaring may kaugnayan sa isa pang kaso na naganap 13 taon na ang nakalipas. Ang biktima sa kasong ikinukumpara noon ay si Megumi Yokota, isang 13 anyos na nasa ika-7 baitang ng middle school sa Niigata City, Niigata Prefecture. Katulad ni Fusako, siya rin ay dinukot habang naglalakad pa uwi galing sa paaralan isang hapon. Sa kasong iyon, pinaniniwalaan ng pulisya na may kinalaman ang mga ahente mula sa North Korea sa pagkawala ni Megumi. Kalaunan, lumabas ang mga haka-haka na posibleng pinagsamang kilos ito ng kultong Oom Shinrikyo at mga North Korean agents na sangkot sa pagkawala ni Megumi Yokota at Fusako Sano.
Ngunit nanatili lamang itong mga espekulasyon dahil walang konkretong ebidensya na nagpapatibay sa teoryang iyon. Pagkalipas ng 8 buwan mula nang mawala si Fusako, isang lalaki mula sa Saitama Prefecture ang inaresto ng Sanjo Police dahil sa kasong extortion. Ang taong ito ay paulit-ulit na nag-abala at tumatawag sa pamilya ni Fusako na sinasabing siya raw ang dumukot sa kanilang anak. Sa loob ng 9 na taon na hindi pa rin nalulutas ang kaso. Taon-taon tuwing ika-13 ng Nobyembre, muling bumabalik ang Sanjo Police sa paaralan ni Fusako at sa paligid nito upang mamahagi ng flyers na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Layunin nito na hindi lamang mahanap ang bata kundi maiwasan din ang mga kahalintulad na insidente. Bilang bahagi ng kanilang hakbang, natukoy ng pulisya ang 22 mapanganib na lugar sa paligid ng mga elementarya at middle school sa lungsod. Nagpatupad sila ng mga estratehiya para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyanteng naglalakad papunta at pauwi ng paaralan. Paikot-ikot ang mga pulis sa mga lansangan gamit ang loudspeaker upang paalalahanan ang mga bata na mag-ingat. Agad na umuwi kapag tapos na ang laro. Iwasang maglakad ng mag-isa at huwag basta magtitiwala sa mga hindi kakilala. Sa kabila ng mga taon ng paghihirap, hindi kailanman nawalan ng pag-asa ang ina ni Fusako. Sa loob ng 9 na taon at 2 buwan ng matinding sakit at pagdurusa, dumating din ang araw na muling nagtagpo ang mag-ina. Isang pagkikita na hindi naaakalaing mangyayari pa. Tungkol naman kay Nobuyuki Sato, matapos siyang dalhin sa ospital, inatasan siyang sumailalim sa psychiatric treatment sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos nito, inaresto siya ng pulisya dahil sa suspetsa ng pagdukot sa isang menor de edad. At mula sa kanyang pagkakaaresto, unti-unting lumabas ang mas maraming detalye tungkol sa kanyang buhay. Isinilang si Nobuyuki noong Hulyo ng taong 1962 sa Kashiwazaki, Niigata Prefecture. Ang kanyang ama ay dating nagtrabaho bilang chauffeur sa Tokyo kung saan siya ang nagmamaneho para sa mga executive ng kumpanya. Nang maglaon, bumalik ito sa Kashiwazaki at nagtatag ng lokal na kumpanya ng taxi. 2 beses nag-asawa ang ama ni Nobuyuki. Nagkaroon siya ng 5 anak sa una niyang asawa at nang pumanaw ito, muling nag-asawa ng pangalawang asawa na naging ina naman ni Nobuyuki. Sa panahong iyon, 61 taong gulang na ang kanyang ama samantalang 36 na taong gulang ang kanyang ina. Nagtatrabaho noon ang ina ni Nobuyuki sa isang insurance industry. Nang ipanganak si Nobuyuki, 62 anyos na ang kanyang ama. At dahil nag-iisang anak at ipinanganak ng huli sa buhay ng kanyang mga magulang, labis siyang na-spoil ng kanyang ama. Isang pagtrato na kalaunan ay nakaapekto ng malaki sa kanya at sa iba. Noong siya ay nasa unang baitang, nagtayo ang kanyang ama ng bagong buhay sa Yotsuya neighborhood ng Kashiwazaki. Doon ay inilaan ang isang 172 square foot na silid sa ikalawang palapag para kay Nobuyuki. Isang silid na makalipas ang ilang taon ay naging lugar kung saan niya ikinulong si Fusako Sano. Nang pumasok siya sa middle school, nagsimulang umusbong ang kanyang pagkabalisa at hindi na siya naging komportable sa pagpasok. Madalas siyang laitin ng mga kaklase dahil matanda na ang kanyang ama at tinatawag itong parang lolo na lamang. Dahil dito, nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip at nagkaroon pa ng matinding germophobia. Palagi niyang nakikita ang kanyang ama bilang matanda at marumi at nagsimulang magalit at umiwas sa kanya. Sa high school, kahit may taas siyang 5'9", mahina ang kanyang pananalita at madalas siyang kutyain bilang hindi masculine. Tinatawag pa siya ng ilan bilang feminine at inaasar na ang kanyang ina ay nagpakasal lamang sa kanyang ama dahil sa pera. Ang pang-aalipustang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pag-iisip. Sa panahong iyon, nagsimula na siyang ibunton ang kanyang galit sa sariling pamilya. Sinisisi niya ang kanyang ama sa muling pag-aasawa at ang ina naman sa pagpili ng kanyang ama bilang asawa. Pagkatapos ng high school, hindi na siya nagpatuloy sa kolehiyo at sa payo ng kanyang ina, pumasok siya sa isang pabrika na gumagawa ng machine parts. Ngunit hindi nagtagal, palagi siyang nagrereklamo tungkol sa maliliit na bagay, gaya ng presensya ng mga gagamba o pagkakadumi ng kanyang damit. 3 buwan lang ang kanyang itinagal bago tuluyang umalis sa trabaho. At mula noon, tumanggi na siyang magtrabaho at nananatili lamang sa bahay
Binabaliwala ang mga pakiusap ng kanyang mga magulang na humanap ng hanap buhay. Sa edad na 25, gumawa siya ng bagay na ikinagulat ng lahat. Pinalayas niya ang kanyang ama mula sa kanilang tahanan. Walang nagawa ang matanda kundi lumipat na lamang sa isang nursing home. Mula noon, madalas na siyang nakikipagtalo sa kanyang ina. At sa isang pagtatalo, sinunog pa niya ang kanilang Buddhist altar at mabuti na lamang ay agad na naapula bago kumalat ang apoy. Pagkatapos nito, siya ay na-diagnose na may obsessive-compulsive disorder sa psychiatric department ng Niigata Prefectural Mental Health Center sa Nagaoka City at sumailalim sa gamutan sa loob ng 1 buwan. Sa edad na 23, bago pa man ang insidenteng iyon, hiningi niya sa kanyang ina na palakihin ang kanilang bahay upang magkaroon siya ng mas personal na espasyo. Akala ng kanyang ina na ito na ang hakbang patungo sa pagiging mas independent, kaya pumayag siya at gumastos ng 7 milyon yen para sa pagpapagawa ng extension sa kanlurang bahagi ng kanilang bahay. Ang plano ay 2 palapag na extension na konektado sa lumang bahay at mas malayo sa silid ni Nobuyuki. Ngunit habang isinasagawa ang konstruksyon, paulit-ulit na tinututulan ni Nobuyuki ang pagpasok ng mga manggagawa sa 2 palapag, dahilan para hindi ito matapos. Ang natapos lamang ay isang bahagi ng unang palapag na hindi rin konektado sa lumang bahay. Habang tumatanda, nananatili siyang walang trabaho at patuloy na inuutusan ang kanyang ina. Pinapabili niya ito ng mga music CDs ng kanyang mga paboritong pop idols o kaya ng mga magazine tungkol sa horse racing. Madalas ding makita si Ginang Sato na kasama ang kanyang anak sa Niigata at Sanjo racetracks upang manood ng karera ng kabayo. Sa isang pagkakataon, matapos manalo si Nobuyuki sa pustahan, pinilit niya ang kanyang ina na bumili ng 10 deluxe sushi platters mula sa isang kilalang sushi restaurant. At kapag tumanggi ang kanyang ina, hindi siya nag-aatubiling saktan ito kahit sa harap ng ibang tao. Sa edad na 27, sinubukan ni Nobuyuki Sato na dukutin ang isang batang mag-aaral sa elementarya malapit sa gate ng paaralan habang pauwi ito. Ngunit nakita siya ng ibang mga bata na agad nagsumbong sa kanilang guro. Nahuli si Nobuyuki sa akto at itinurn over sa pulisya. Sa paglilitis sa Niigata District Court, nahatulan siya ng 1 taon sa kulungan ngunit may 3 taong suspended sentence para sa kasong may kinalaman sa panghaharas. Naniniwala noon ang korte na mababa ang posibilidad na maulit ang kanyang ginawa, kaya ipinagkatiwala nila ang pagbabantay at paggabay kay Nobuyuki sa kanyang ina. Dahil hindi formal na naisama sa talaan ng pulisya ang insidenteng iyon, hindi na isama ang kanilang bahay bilang posibleng lokasyon nang mawala si Fusako Sano. 2 buwan matapos ang tangkang pagdukot, pumanaw ang kanyang ama sa edad na 80 habang nasa nursing home. Ngunit sa halip na magsisi, muling gumawa ng krimen si Nobuyuki habang nasa ilalim ng suspended sentence. Noong hapon ng 13 ng Nobyembre taong 1990, bandang 3:00, umalis si Nobuyuki mula sa kanilang bahay sa Kashiwazaki sakay ng kotse ng kanyang ina. Pagdaan niya sa Nagaoka City, tinahak niya ang Route 80 patungo sa Niigata City. Paglapit niya sa Sanjo City, lumiko siya papasok sa isang liblib na kalsada. Bandang 5:00 ng hapon, habang nagmamaneho roon, napansin niya ang 9 na taong gulang na si Fusako Sano na naglalakad pa uwi ng mag-isa. Nakita niyang walang ibang tao sa paligid at doon siya nagpasya na isa katuparan ang kanyang madilim na balak. Inuna niyang ihinto ang sasakyan sa unahan at naghintay hanggang sa makalapit si Fusako. Pagdating nito, bumaba siya mula sa kotse at humarap sa bata habang may hawak na patalim. Dahil sa biglaang sitwasyon, natigilan si Fusako at hindi alam kung ano ang gagawin. Tinakot siya ni Nobuyuki at inutusan na huwag siyang magsalita. Binuksan niya ang trunk ng kotse at pinilit siyang pumasok. Dahil sa matinding takot, wala nang nagawa ang bata kundi sumunod. Pagkatapos, minaneho ni Nobuyuki ang kotse pabalik sa Kashiwazaki. Bandang 7:00 ng gabi, huminto siya sa ilalim ng isang tulay upang silipin si Fusako. Doon, itinali niya ang kamay at paa ng bata at tinakpan ang bibig nito. 8:00 na ng gabi nang makabalik siya sa kanilang bahay. Upang hindi mahalata ng kanyang ina, pumarada siya sa gilid na pasukan ng bahay. Binuhat niya si Fusako mula sa trunk at dinala sa kanyang silid sa 2 palapag. Pagkatapos, bumaba siya ulit,
Ipinarada ang sasakyan sa harap ng bahay at saka pumasok na parang kagagaling lamang sa labas. Nang makabalik sa kwarto, tinanggal niya ang takip sa bibig ni Fusako at tinakot pa ito. Sinabi niya na kung gusto ba nitong mangyari rin sa kanya ang sinapit ni Megumi na dinukot at pinatay, at ginamit niya ito upang takutin si Fusako at mabilitang sumunod. Dagdag pa ni Nobuyuki, kapag hindi ito tumalima, maaari niya itong itapon sa bundok o sa dagat. Inutusan niya ang bata na huwag sisigaw, takpan ang mukha at magkubli sa kumot tuwing papasok siya ng kwarto at bawal din itong bumangon mula sa kama. At kung hindi siya susunod, binabalaan siyang muling gagawan ng pananakit. Sa mga unang araw ng kanyang pagkakakulong, halos araw-araw ay tinatakot at sinasaktan si Fusako Sano. Madalas na nakatali ang kanyang mga kamay at paa kaya't hindi siya makagalaw. Bagaman tinanggal din ang tali sa kanyang mga kamay kalaunan, nanatiling nakagapos ang kanyang mga binti sa loob ng halos 1 taon. Bagay na unti-unting kumitil sa kanyang pagnanais na makatakas. Nang maglaon, nagsimulang gumamit si Nobuyuki Sato ng stun gun bilang pananakot. Kapag hindi nilinis ni Fusako ang silid o kapag siya ay umiyak sa harap nito, pinapahirapan siya nito gamit ang stun gun. Sa kabuuan ng kanyang pagkakapiit, tinatayang hindi bababa sa 700 beses siyang nasaktan at mahigit 300 beses dito ay itinuturing na matinding pananakit. Sa simula, 3 beses sa isang araw siyang binibigyan ng pagkain. Ngunit unti-unting nabawasan iyon hanggang sa isa na lamang sa isang araw. Dahil dito, bumagsak ang kanyang kalusugan at nagpakita siya ng senyalis ng panghihina at paminsan-minsang nawawalan ng malay. Higit pa rito, dahil pinapaupo lamang siya ng matagal sa kama at hindi pinapayagang gumawa ng iba, lubhang nanghina ang kanyang mga kalamnan sa binti. Dumating na sa puntong hindi na siya makatayo ng mag-isa at umaasa na lamang sa mga tulong ni Nobuyuki. Sa usapin ng paggamit ng banyo, mahigpit din siyang pinagkaitan. Hindi siya pinapayagang gumamit ng palikuran at sa halip ay pinapagamit lamang ng plastik na supot. Sa ganitong kalagayan na buhay si Fusako ng mahigit 9 taon hanggang sa dumating ang pagkakataong napilitan si Nobuyuki na sumailalim sa psychiatric treatment. Isang hakbang na kalaunan ay nagbukas ng daan sa kanyang pagkakaligtas. Matapos mabunyag ang kaso, marami ang nagtaka kung bakit hindi man lang sinubukan ni Fusako na tumakas sa loob ng halos 9 taon at 2 buwan ng pagkakakulong. May mga ilan ang nagsabing maaaring nakaranas siya ng Stockholm Syndrome, isang kondisyon kung saan ang mga bihag ay nakakaramdam ng kakaibang positibong damdamin sa kanilang tagapiit gaya ng simpatsya, paghanga o pag-asa sa kanila. Ayon sa haka-hakang ito, maaaring tuluyang binitawan ni Fusako ang pagnanais na makatakas at piniling manatili kay Nobuyuki. Subalit, kalaunan ay pinabulaanan ito ng mga eksperto sa psikolohiya. Ipinaliwanag nila na kahit pa hindi na siya pisikal na nakatali, lagi niyang nararamdaman na parang may mga invisible na tanikala na nakagapot sa kanya. Hindi na siya naglakas loob na tumakbo o umiyak at naniniwala siya na ang pananatili roon ang tanging paraan para siya ay makaligtas. 3 linggo matapos maaresto si Nobuyuki Sato, kinasuhan siya ng Niigata District Prosecutor's Office ng 2 mabigat na kaso, pagdukot sa isang menor de edad at iligal na pagkakakulong. Pagkatapos mabunyag ng insidente, maraming tao ang naging interesado sa kalagayan ng pag-iisip ni Nobuyuki at sa mga dahilan sa likod ng kanyang mga ginawa. Lumabas na matagal na pala siyang nagpapakita ng marahas na pag-uugali simula pa noong siya ay nasa middle school. Madalas siyang bigla na lamang nagwawala sa kanyang silid at sinisira ang mga gamit ng walang malinaw na dahilan. Kapag umaakyat ang kanyang ina na si Ginang Sato upang kamustahin siya, madalas niya itong murahin at minsan pa ay saktan. Dahil dito, hindi na niya pinayagang umakyat pa ang kanyang ina sa itaas ng bahay. Sa sobrang takot, si Ginang Sato ay hindi na muling naglakas loob na pumasok sa silid ng kanyang anak. Maging ang mismong hagdanan patungo sa 2 palapag ay iniiwasan na niya. Tungkol naman sa dahilan ng kanyang pagiging marahas, pinaniniwala ang nagsimula ito sa kanyang relasyon sa kanyang ama. Noong unang pumasok si Nobuyuki sa middle school, may isang araw na abala sa labas si Ginang Sato. Naiwan sa bahay si Nobuyuki at ang kanyang ama at sa hindi malamang dahilan, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo hanggang sa umalis ng galit ang kanyang ama. Nang tanungin naman ni Ginang Sato kung ano ang nangyari,
Kapwa tumanggi ang mag-ama na magpaliwanag. At mula noon, tuluyang lumamig ang kanilang ugnayan. Lumabas din ang mga usap-usapan na maaaring nakatuklas si Nobuyuki ng isang bagay tungkol sa kakaibang gawin ng kanyang ama na lalo pang nagpalala sa kanilang relasyon. Kalaunan ay natuklasan na may nakasanayan ang kanyang ama na mangolekta ng mga larawang may masiselang tema ng mga kababaihan. Ipinapaskil niya pa ito sa pader ng kanyang silid at nagtatago rin ng mga ginupit na larawan mula sa mga magazine. Sa panahong iyon, dumadaan si Nobuyuki sa sensitibong yugto ng pagbibinata. Nang mabunyag niya ang nakakahiyang nakasanayan ng kanyang ama, nagsimulang lumalim ang kanyang pagkapuot. Naisip niyang hindi pinapahalagahan ng kanyang ama ang damdamin ng kanyang ina at sa kanyang isipan, natakot siya na balang araw ay maging kagaya rin niya ang kanyang ama. May pagkakataon pa na itinapon ni Nobuyuki ang mga larawan sa mukha ng kanyang ama at matapos nito ay sinaktan siya. Sa isang ugnayan na dati nang masalimuot, lalo pang nakadagdag ang masikip na espasyo ng kanilang tirahan upang tuluyang magpatuloy ang marahas na ugali ni Nobuyuki. Kung ang insidenteng iyon ang naging mitsa ng kanilang paglalayo, posible ring ito ang nag-ambag sa unti-unting pagbagsak ng kanyang kalagayan sa pag-iisip. Mahalaga ring banggitin na matapos ang kanyang unang paglabag sa batas, hindi naglabas ng formal na kaso ang pulisya laban kay Nobuyuki. Isang bagay na kalaunan ay kwinestyon ng publiko. Sa loob ng kanyang 3 taong suspended sentence, 3 beses na bumisita ang pulisya sa tahanan ni Nobuyuki sa Kashiwazaki para sa regular na inspeksyon. Gayunpaman, dahil nakatira ang pamilya ni Fusako sa Sanjo, hindi nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng dalawang presinto. Dahil dito, hindi na idugtong ang pagkawala ni Fusako kay Nobuyuki at walang nakitang palatandaan na siya ang maaaring sangkot. Kung nagkaroon lamang ng mas mahusay na pagbabahagi ng impormasyon ang magkabilang panig, malamang ay may mga pahiwatig na maaaring nakapigil sa mahabang pagkakakulong ni Fusako. Matapos siyang mailigtas, naglabas ng taus-pusong paghingi ng paumanhin ang pulisya kay Fusako at sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng 4 na buwan mula sa pagkaaresto kay Nobuyuki, sinimulan ang paglilitis sa Niigata District Court. Dahil sa matinding pagkondena ng publiko, mahigit 2,000 katao ang nag-apply para makadalo, na nagresulta upang maituring itong isa sa mga pinakadinumog na paglilitis sa kasaysayan ng korte. Ramdam ang simpatsya ng publiko para kay Fusako at galit laban kay Nobuyuki. Sa paglilitis, inamin ng akusado na dinukot niya si Fusako dahil naisip niyang maganda ito at dahil walang ibang tao sa paligid. Nagpasiya siyang isakatuparan ang kanyang masamang balak. Sa loob ng 9 na taon ng pagkakapiit, iginiit niyang itinuturing niya si Fusako bilang isang kaibigan at tinuruan niya ito tungkol sa horse racing, sasakyan at iba pa, dahil nais niya raw itong makasama habang buhay. Ngunit binigyang diin ng pulisya na hindi kusang natutunan ni Fusako ang mga bagay na iyon. Wala siyang ibang magawa kundi sundin ang utos ni Nobuyuki upang makaiwas sa pananakit. Naniniwala si Nobuyuki na si Fusako lamang ang babaeng tunay na nakakausap niya at ito ang dahilan kung bakit ayaw niya itong pakawalan. Nagkaroon din ng hinala laban kay Ginang Sato, ang ina ni Nobuyuki, na baka naging kasabwat ito. Ngunit ipinagtanggol siya ng panig ng depensa na nagsabing wala siyang kaalaman tungkol sa sinumang ibang nakatira sa kanilang bahay maliban sa kanya at sa anak. Hindi rin siya umaakyat sa ikalawang palapag sa loob ng maraming taon at napatunayan ng pulisya na wala man lang bakas ng kanyang fingerprint sa loob ni Nobuyuki at sa iba pang bahagi ng ikalawang palapag. Maging si Fusako mismo ay paulit-ulit na nagsabing hindi niya alam na nakatira rin sa parehong bahay ang ina ni Nobuyuki. Sa korte, iginiit din ng depensa na ang ginawa ni Nobuyuki ay bunga ng sakit sa pag-iisip kaya't humiling sila ng psychiatric evaluation. Lumabas sa pagsusuri na mayroon siyang narcissistic personality disorder at obsessive-compulsive personality disorder. Dahil dito, sinabi ng depensa na labis ang pagkaobsesyon niya sa kalinisan at binanggit din nila na ilang ulit nang dinala siya ng kanyang ina sa ospital bago pa man mangyari ang insidente. Sa 2 araw ng paglilitis, nagsimula si Nobuyuki na magpahayag na nakakakita siya ng mga espiritu, insekto at ahas at nakakaranas ng mga guni-guni. Dahil dito, muling humiling ng panibagong pagsusuri ang depensa. Ayon kay Professor Oda mula sa Juntendo University,
May kombinasyon ang iba't ibang personality disorder ni Nobuyuki. Kabilang na ang schizoid, obsessive-compulsive at narcissistic personality disorder. Subalit malinaw na kaya pa rin niyang umunawa, gumawa ng tamang pasya at kumilos ng ayon sa pangunahing pangangailangan. Ang kanyang mga halusinasyon ay malamang nabunga lamang ng kanyang pagkakapiit mula nang siya ay maaresto at hindi ito tuwirang nakaimpluwensya sa kanyang krimen. Gayunpaman, inamin ng mga eksperto na nakapag-ambag ang kanyang kondisyon sa kanyang naging asal. Dahil dito, muling hiniling ng depensa na bawasan ang kanyang sintensya. Matagal ang naging paglilitis na umabot ng mahigit 1 taon at sinubaybayan ng publiko. Sa huli, hinatulan ng Niigata District Court si Nobuyuki Sato ng 14 na taon sa bilangguan para sa kanyang mga kasalanan. Matapos niyang pagdusahan ang sintensya, lumipat siya sa Chiba Prefecture at noong 2017, siya ay pumanaw sa edad na 55 dahil sa sakit. Samantala, si Fusako Sano, matapos ang kanyang pagkakaligtas ay muling binalikan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang coming-of-age ceremony. Pagkatapos nito, nagpalit siya ng pangalan at sinimulan ng isang panibagong buhay na malayo sa anino ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa kahinaan ng sistemang pangsiguridad at kahalagahan ng pagbibigay pansin sa bawat detalye. Para kay Fusako, nagsimula ang isang panibagong yugto ng kanyang buhay matapos ang mahabang taon ng pagkakapiit. Ngunit para sa lipunan, nananatiling isang aral ang kanyang pinagdaanan na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging lumilitaw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang investigative stories. Maraming salamat muli sa panonood. Hanggang sa muli.